Nagbitiw bilang majority floor leader si Senador Tito Soto. Isang araw yan matapos bumaba sa pwesto bilang Senate President ang kaalyado niyang si Senator Juan Ponce Enrile. Samantala, present sa huling araw ng sesyon ang 5 senador na huling termino na ngayon sa Senado. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, ngayong gabi nga ay nag-adjourn sine die na itong Senado. Sa huling araw ng sesyon ng 15th Congress, nag-resign ang isang opisyal ng Senado at 5 naman yung gumraduate. Yan yung mga nasa huling termino na nila. But let me assure all Kasunod ng pagbibitiw ni Senador Juan Ponce Enrile bilang Senate President, nag-resign na rin bilang majority floor leader ang kaalyado niyang si Senador Tito Soto. Siguro parang pakikisama na rin kay Senator Enrile. Sir, nawalan ka ba ng Iwan na nating bakante. Nawalan din ako ng gana. Isa pa yun. Pagkatapos ng 3 taon na ibinuhos mo, ganun lang ang mangyayaring pagbibintang sa leadership natin. Siyempre, kahit pa paano, maapekto kami lahat. Nainis daw si Soto nang ipanukala ng ilang senador sa caucus kahapon na maghalal na sila ng bagong Senate President. Sabi ko, 4 tayo. Kaming dalawa ni Greg, hindi boboto sa i-elect yung bago. 12 lang kayo. Kung 12 kayo, hindi kayo makakapag-elect ng Senate President. I'm just reminding you. I said, I think Senator Drilon supported my, Kung pagbabasehan ang mga alyansa ng mga senador na kabilang sa 16th Congress, malaki ang laban ni Senator Franklin Drilon na maging bagong pinuno ng Senado. 3 sila ngayon sa Liberal Party o LP. Ang mga bagong halal at re-electionist mula sa Team Pinoy. Nauna na rin nagpahayag ng suporta ang Nationalista Party ni Senator Manny Villar. Meron naman kaming coalition So wala naman nagbabago doon at yun naman itutuloy din at susuportahan namin yung kandidato magkakaroon kami ng common candidate. Siyempre may mga negosasyon pa na nangyayari sa mga committees. 3 namang senador ang posible rin daw umanib sa mayorya. Pero si Senator Bong Revilla hindi tiyak kung saan papanig. Matatanda ang nakaalitan niya kamakailan si LP President at DILG Secretary Mar Rojas. Sina Soto at Estrada naman, tanggap na raw na ang grupo ni Enrile ang magiging bagong minorya. Inassure yata ni Senate President Enrile kay Senator Drilon, he will be a constructive oppositionist. Meaning to say, hindi kami magiging destructive sa anumang batas na ihayag ng administrasyon o ng mayorya. Samantala sa huling araw ng sesyon ng 15th Congress, present ang lahat ng 5 senador nag-graduate na o yung nasa huling termino na. Abala na sa pag-aayos at pag-iempake ang mga staff ni Senator Edgardo Angara na mahigit 2 dekadang naging senador. May request daw ang anak niyang si Senator-elect Sonny Angara na ito na rin ang maging kwarto niya. Una nang nag-valedictory address si Angara kung saan ibinida niya ang mga batas na inakda niya. Ang unang gagawin ko, matutulog ako for 28 hours. I go into farming, I go into think tanking, and I go into writing. Present din sina Senators Joker Arroyo, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Manny Villar. Bagamat hindi pinalad nung tumakbo sa 2010 presidential elections, aambisyonin pa kaya ulit ni Villar ang pinakamataas na posisyon sa bansa? Hindi ako inclined. Palagay ko hindi na siguro. Kasi sa ngayon parang maganda na ang buhay ko Ang baba na aking blood pressure at cholesterol at saka yung sugar. Bago naging senador noong 2001, nakilala ang Congressman Arroyo bilang lead prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kilala bilang Scrooge of Congress dahil sa umano'y pagiging matipid niya. Anong pinakamamimiss mo dun sa trabaho mo? Well, the regularity of coming here, at least I do something. Sina Lacson at Pangilinan mukhang di naman magpapaalam sa serbisyo publiko dahil mismo ang Pangulong Aquino ang nagkumpirmang inalok niyang maging miyembro ng kanyang gabinete ang dalawa. Sabi ni Lacson, mas magiging at home daw siya sa paglipat niya mula legislative papuntang executive branch kung ang magiging bagong posisyon niya ay may kinalaman sa kampanya ng gobyerno kontra katiwalian. And that's good because I can support yung advocacy ng Presidente Aquino. Sir, so talagang medyo maikli lang ang panahon? Kung yun, hindi ko sigurado kasi wala kang details Puro general terms ang pinag-uusapan sa ngayon. Sabi naman ni Pangilinan, halos 1 taon na raw nang unang nabanggit sa kanya ng Pangulo ang pwesto sa gabinete. Bagamat hanggang ngayon, wala pa raw silang pinal na usapan tungkol dito. Pero bago raw siya ulit sumabak sa trabaho, Bakasyon muna, pahinga muna.
I guess, time with my family. No? Bakasyon kasama ang mga bata, kasama si Sharon. Jessica, sa July 22 magbubukas ang 16th Congress. Kasabay na rin niya nung taunang State of the Nation address ng Pangulong Aquino. Jessica. Okay, Ruth, the way yung susunod na Senado is shaping up, ang concern hindi kaya masyadong maging rubber stamp daw itong Senado ng administrasyon, considering na medyo dominant yung ruling party, yung majority party. Kahit yung mga kalaban nilang nationalista party nun, kaanib na nila. Tama, Jessica, kasi sinasabi nga nila kung titignan natin, no, parang nasa 5 na lang itong mga miyembro ng big that 6, no, yung miyembro ng opposition o minorya kung sakasakali nga na hindi manalo ulit na Senate President itong si Juan Ponce Enrile, no. But what they're saying naman is they're gonna be a constructive opposition na talagang kung may kontra pa rin naman daw doon sa Pangulong Aquino, may mga kontra silang programa, ay babatikusin pa rin naman daw nila ito, and kahit papano naman in the past, yung record naman ng Senate ay kilala naman ito bilang independent at sometimes may points din na nagko-cross ng party lines sa mga mahahalagang panukalang batas. Jessica. Okay, how crucial ba na kailangan itong Senado? Kasi nang pirming sinasabi ng Malacanang, kailangan daw nila ng Senado o ng Kongreso na makakatulong nila sa kanilang mga proyekto. Pero sa totoo lang, Ruth, the way politics is run in this country and the way political parties are managed, di ba? Does it matter? Jessica, sinasabi naman kasi talaga nila, no, na dito sa Senado, may kanya-kanya naman talaga silang boto, na independent minds naman daw yung mga senador, at talagang kung ano man yung magiging mga panukalang batas, ang sinasaalang-alang nila ay kung talagang nakakabuti ba sa bayan, kung whether that's a pro-administration or anti-administration bill, ay sinasabi ng mga senador ay talagang nagdedesisyon naman talaga sila sa sarili nila. At minsan naman in the past na yung mga panahon na nag-cover ako dito, nakita ko rin naman yung mga talagang yung masiglang debate, lalo na pag mga controversial issues, at makikita mo naman na minsan nga ay talagang nagko-cross ng party lines kung talagang malaking issue yung tinatalakay dito sa Senado. Okay, in the meantime, ang perception naman ng iba, no, itong mga alliances sa Senado has to do with convenience. Kasi kung miyembro ka ng mayorya, sa'yo mapupunta yung largis, di ba? Mapupunta sa'yo yung mga chairmanship ng mga choice committee, samantalong yung minorya, yung minority, yan ang outside the kulambo. Yun ang karaniwang nangyayari, di ba? Tama, Jessica, totoo naman yan na talagang kalakaran yan dito. As sinasabi nga nila, as early as now daw ay talagang nagkakabulungan na doon sa committee chairmanship, kasi that will also shape kung sino nga yung susunod na Senate President dito pagbukas ng 16th Congress. Kaya aabangan natin yan kung sino talaga yung bubuo ng bagong Senado, yung mga opisyal na mauupo dito, so, Jessica. So it's not really a matter of conviction na gusto mong pumanig sa administrasyon o gusto mong maging whatever, no? It's really to get the choice positions, di ba? In any case, maraming salamat sa'yo, Ruth Cabal.